May ilang nakapuna sa lahat ng canvas reports na may 60-30-10 pattern ang senatorial race. 60% ang sa Team Pinoy, 30% sa una at 10% sa mga independent candidate. Sinusuri na ng COMELEC ang umano'y kaduda-dudang pattern na ito. 60-30-10. Ito ang napansing kakaibang pattern umano sa canvassing ng COMELEC para sa senatorial race ng Ateneo Mathematics professor na si Dr. Lex Muga. Tuwing maglalabas ng canvas report ang COMELEC, kinukuha ni Dr. Muga ang total ng lahat ng boto ng mga kandidato ng Team Pinoy, ang total ng boto ng lahat ng kandidato ng una, at total ng boto ng lahat ng independent candidates. Saka kinuha ang percentage nito sa total ng mga botong nabilang. At sa lahat ng canvas report na inilabas ng COMELEC ayon kay Dr. Muga, lumabas ang 60-30-10 pattern. Palaging 60% ang nakukuha ng Team Pinoy, 30% sa una at 10% sa mga independent candidate. May pattern, interesting pattern sabi ko nga dito, na parang smooth yung 60 tapos 30-10. Ang tanong ko bakit kunin mo yung mga difference, yung mga actual votes lang sa first canvas, second canvas, o mas kita sa 60 na isang probinsya lang, bakit 60-30-10 pare? Di ba manggaling naman sa iba't ibang probinsya yung COs eh. So baka hindi dapat ganun yung, dapat mayroong variation. Sa dami ng mga presinto sa buong bansa, posible nga bang paulit-ulit na lumabas ang naturang hatian ng porsyento ng mga boto? Ang impression ko lang, kasi di ba may campaign ang Team Pinoy na 12-0 nationwide. So tingin ko, effective yung campaign na yun. Pero hindi ko alam kung paano nila ginawa. Basta effective lang stronghold votes ang una. Kalat-kalat. Hindi naman daw sinasabi ni Dr. Muga na nagkadayaan. Gayunman umaasa raw siyang mapag-aaralan pa ng husto ang pattern na ito. Pero ang tagapagsalita ng una, nagtataka. Sa ilang baluarte raw nila, 60-30-10 pa rin daw ang porsyento ng mga nakuhang boto. Cannot be the same percentage naman di ba? For example, ako, nanalo ako sa lahat ng barangay dito sa Navotas. In fact, nanalo ako sa lahat ng pastoral precincts dito sa Navotas. Pero hindi naman pare-pareho yung porsyento ng panalo ko sa lahat ng presinto, di ba? So, mas naman siguro mahirap gawin yung sa buong Pilipinas, pare-pareho yung percentage ng strength mo. Ang Team Pinoy naniniwalang epektibo lang talaga ang kampanya nila sa pangunguna ni Pangulong Aquino, kaya siyam sa kanilang mga kandidato ang pumasok. Hindi raw ito resulta ng anumang pandaraya sa eleksyon. Ang COMELEC naman pinasusuri ng umano'y 60-30-10 pattern sa kanilang IT department. Pinapa-analyze ko, pina-check namin, tinitignan namin kung ano basis at ginagawa pa rin. Wala pa pong conclusion tungkol doon? Hindi kami magko-conclude. Tuloy naman ang canvassing ng mga boto para sa mga party list. At base sa latest partial at official count ng COMELEC, nangungunang buhay party list. Kasunod nito ang A-Teacher, Bayan Muna, One Care at Akbayan. Nasa top 10 din ang Ako Bicol, Abono, OFW Family Club, Gabriela at Coalition of Association of Senior Citizens. 2% ng mga boto ang dapat makuha ng mga party list para magkaroon ng isang pwesto sa Kamara. Sa kabila ng mga umano'y problema sa eleksyon 2013, kakayanin daw ng COMELEC na ikasang barangay election sa Oktubre. Di kasi pabor si Pangulong Aquino sa paglipat nito sa susunod na taon, gaya ng gusto sana ng COMELEC. Yung postponement, kinakabahan ako dyan, baka maraming postponement ang mangyari tulad ng dating karanasan natin.